Hello mga kachoy! Welcome back to our channel, and for today's video, isi-share ko lang sa inyo itong nabili kong 100 pesos na mangga. Sobrang dami niya sa ine-expect ko na 100 pesos isang planggana. Syempre kapag may mangga tayo mga kachoy, mas perfect dyan ay paparisa natin yan ng sausawan. At eto na nga, pumunta ako ng palengke at naghanap ako ng pwedeng lutuin para sa sausawan natin, at ang naisip ko ay alamang. Ganito lang yung gagawin natin sa chicharong baboy mga kachoy. Pakuluan lang natin siya ng mga 100 times 100 years ganyan. Then after that, halu-haluin lang natin yan, baliktarin natin. Mas perfect kasi kung papakuluan muna natin yung chicharong baboy bago natin isasahog. Ayan, after natin mapakuluan mga kachoy, eto na nga't hugasan lang natin para maalis yung para mga sebo-sebo na nakadikit. Din yung para mga namumuong ganyan. Nakikita nyo naman yung sumasama na yan sa tubig. Sobrang perfect na itong pangsahog sa ating alamang. Puwede mo din ditong pang-stock. Matagal din masira ang alamang, kaya naisipan kong dami-damihan ko na yung lulutuin para meron na rin akong pang-imbak. Kapag may emergency ulam, ayan, puwede na yan si alamang. Then after nyan mga kachoy, 'pag malamig na, ayan, gupit-gupitin nyo lang yan mga kachoy. Or puwede nyo rin namang hiwa-hiwain, nakadepende na yan sa inyo kung anong gusto nyong gawin o anong trip nyo sa buhay. Basta ako, ito na yung ginawa ko. Para sa akin itong paraan na 'to mas mabilis. Ewan ko kung mas napabilis ba 'tong ginagawa ko o mas napatagal. So, ganito lang yung ginawa ko, ginupit-gupit ko lang sa ganyang kalalaking size kasi liliit pa naman yan mamaya kasi magmamantika. Kaya pala chicharong baboy yung pinili kong pansahog at hindi taba-taba kasi itong chicharong baboy ay nagmamantika. At after 100 years mga kachoy, ito na yung ating mga appliances. Meron tayo ditong alamang. Yung alamang natin halagang 40 pesos lang yan mga kachoy. Then pinatigis ko na rin pala o inalis ko na yung katas para hindi naman mag-alat at mabalance natin yung alat. Then after that, ito yung mga appliances natin, ceiling green, ceiling pula. Then meron din tayo ditong sibuyas, bawang at luya. At meron din tayo ditong suka. Meron din tayo ditong betchin at meron din tayo ditong paminta, meron din tayong 4 cubes at meron din tayong brown sugar, at eto din yung ating ginupit-gupit na chicharong bulaklak. Yan lang yung mga kakailangan natin mga kachoy. At eto na nga, umpisahan na natin tong lutuin. Napaka-perfect nitong sausawan ng mangga natin. Nag-grave kasi ako ng mangga. Nakakita kasi ako nag-post na may nakita akong binibentang mangga, kaya napabili na ako. At eto na nga, magsalang lang tayo ng mantika sa kawali. Then kapag mainit na, ilagay lang natin yung mga appliances natin tulad ng sibuyas, bawang, luya. Ganyan lang mga kachoy. Then halu-haluin lang natin yan. Ako nga pala, pinagsasabay-sabay ko na yung mga rekado. Ewan ko ba yung iba? At may inuuna-una pa, inuuna minsan yung bawang, inuuna minsan yung sibuyas. Pero para sa akin, sinasabay-sabay ko na yan. And after nyan, ilagay na natin itong ating chicharong bulaklak. Then after natin mailagay yung ating chicharong bulaklak mga kachoy, mekos-mekos lang din natin, ganyan tayo magluto. Isa sa sekreto na nagpapasarap sa bawat niluluto natin ay ang pagmimekos-mekos. At hindi ko na rin pinatagal, nilagay ko na rin yung ating siling pula at siling green. Ayan mga kachoy, mekos-mekos lang natin yan. Sabi nga nila, nasa kamay mo ang nagpapasarap. Ano daw? So, ganyan lang mga kachoy. Then, after nyan, ilagay ko naman itong paminta. Halagang 5 piso. Mas masarap kasi kapag maraming paminta, mas mabango yung ating alamang at mas malasa. At nagad na rin ako dito ng 4 cubes. Hindi ko na rin pinatagal mga kachoy. Nilagay ko na rin itong ating alamang at nanggigigil na ako at nagigrade na ako talaga ng mangga with alamang. Eto na mga kachoy. Ayan, mekos-mekos lang natin yan mga kachoy. Yan, mekos-mekos, mekos-mekos. Then hindi ko na rin papatagalin pa, ilalagay ko na tong Ajinomoto, ang ating betchin na nagpapasarap sa ating timpla. Yan yung magbabalance ng timpla natin mga kachoy. 100 years na sa lipunan ng ating betchin mga kachoy, hindi po ako sponsor niyan. So ayan lang, at emekos-mekos lang ulit natin itong ating niluluto. At kapag nakita natin na parang ganyan ang itsura, nagmantika na at medyo brownish na, ilagay naman natin itong suka at huwag natin siyang hahaluin mga kachoy para hindi siya maasim. Ewan ko ba kung bakit maasim yan kapag hinahalo. Kapag hindi mo naman hinalo, hindi siya umaasim. Huwag mo lang agad gagalawin talaga. Ganyan lang yung sekreto natin para din
mabalance natin yung alat, maglagay tayo dito ng brown sugar. Basta yung brown sugar nilagay ko, 10 kutsara yan, yung punong-punong kutsara mga katsoy Hindi yung parang kutsara na nagtitimpla ka lang ng ng kape na may asukal. Talagang yung sobrang parang gabundok na salok ng kutsara. 10 perasong kutsara nilagay ko, 10 takal I mean. Ayan mga katsoy, then after nyan, halu-haluin lang natin yan, imekos-mekos natin at huwag nating titigilan. Mas masarap kasi kapag inaalagaan natin sa halo ang ating mga niluluto. Nakadepende sa lulutuin, huwag lang naman yung hindi pwedeng haluin. Alam mo na madudurog, halu-haluin mo pa. So, eto na mga kachoy, ganyan ang itsura, ganyan ang texture niya. Sobrang perfect na yan kapag pumipitik-pitik na yung mantika ng ating alamang. Talaga namang mapapalaban tayo ng kainan. At eto na nga, kain na tayo ng alamang.